Alam niyo po, no, ayon sa SC ruling or yung existing law natin, ang masusunod pa rin po ay yung schedule sa December 1, 2025. E paano po kapag mag-lapse yung tulo na itong panukalang batas na isinulong ng Kongreso at Senado. Siyempre, magiging ganap na nga po itong batas at mawawala yung existing law or yung schedule sa December 1, 2025 dahil meron na pong bagong Republic Act. Ito po yung act kung saan nilipat o ipinospone yung December 1, no, papunta sa November 2, 2026. So sabihin na natin halimbawa nag-lapse in tulo na to mga kababayan kahit hindi pa naman ganap na nangyayari. Kasi doon na po pupunta ito hindi pa napirmahan, hindi pa naman din po nabibito. Hindi po ba kahit yung existing law ay December 1, 2025, meron ng panukalang batas na maaari nang mangyari. Ayan, halimbawa nag-lapse in tulo na, naging ganap na nga pong batas ito. So, tingin po ba ninyo ay merong magpipetisyon dito? Alam niyo naman po kung sino no? Si Atty. Makalintal, halimbawa nag-lapse in tulo at naging ganap nga po yung law o Republic Act. Pupunta si Atty. Makalintal sa Supreme Court upang magpetisyon at contest ito at syempre magkakaroon po yan ng mga hearing. Di po ba? Syempre ipaglalaban niya dito bakit hindi dapat pinuspone yung December 1, 2025 Ayun yung kanyang ipipilit. Kasi yun nga po yung nasa ruling, no? Yung nasa Constitution na, di po ba? Kaya lang, isinulong nga ng Senado o Congress, bago sila ng batas, gumawa ng panukalang batas niya para isaayos na. So sa pagkakataong yan, maaaring makamatalo si Atty. Makalintal. Sa tingin ko lang, matalo siya ma-disregard yung kanyang petition at papanigan yung bagong batas na magiging sa November 2, 2026 na. At kung magkakagano na, ibig sabihin, mababaliwala na yung December 1 dahil meron ng bagong Republic Act. Ito na po yung BSKE na mangyayari na sa November 2, 2026 na po. Yung sinabi kong ito ay kung yun ang mga mangyayari. Kung papanigan ng SC yung bagong panukalang batas. Nasabi ko po yan kasi sabi nga hindi gagawa ng panukalang batas ang Senado ngayon kasi nga sinaayos na nga nila na itinama. No? Kasi nga term setting bill na, fixed term na Hindi naman postponement ang ginawa nila ngayon. Fixed term setting bill na. Ayun po ang posibilidad na maaaring itong November 2 ay nagiging unti-unting lumalamang na. Kumbaga, yamado yung, kumbaga sa karera, yamado yung December 1, 2025. Nung nagsulong ng bagong batas, umaandar yung araw, lumilipas yung araw at palapit na ng palapit sa lapse in tulo na, nagiging yamado na. Nagiging yamado na sa karera itong November 2, 2026. O di ma-extend yung mga incumbent ng isang taon. Okay na po yun, di po ba? Wala naman magiging ng problema doon, extend na At makakapag-prepare na rin po kayo sa November 2, 2026 at magiging 4 na taon pa. Sunod ay 2030 na. Every 4 years, 3 termino, maximum 12 years. Siyempre, sa sinabi kong ito, marami pa rin mag-disagree siyempre. Opinion nyo yun Pero tinitingnan lang natin yung posibilidades na nga na yung reality check na, real talk na nga kumbaga. Siyempre, kung anong mangyari dyan, isinabatas na yan, tatanggapin na lang. Wala naman po tayo magagawa na dun Di po ba? Kundi sundin yung naging bagong batas. Okay, comment, share, and subscribe ulit. Till next time po, God bless.